Tangina, mga batang gago na to. Ayos lang ang buhay nila. Hindi na nila tinitingnan kung ano nangyari sa akin. Hindi pa nga nagtatanong. Putang ina. Xiao, buksan mo ang pinto. Ate! Bakit? Ate! Paano ka nakarating dito? Ano sa'yo? Hindi ba pwede maging maayos sa ugali ko kapag nakikita ka? Lumabas ka! Lumayo ka sa buhay namin! Nakakainis kayo ah! Ganyan ka ba makipagsalita sa akin? Ang inutil niyong nanay. Bakit pa pinanganak kayong dalawa? Hindi ko pinapayagan na sabihin mo yan! Ate! Walang galang ka. Parang ipinanganak pero hindi inalagaan ng nanay mo. Mukhang ngayong araw, kailangan talaga kita turuan ng leksyon. Huwag mo saktan Lumayo ka! Ate! Ibalik mo sa akin yan! Ibalik mo! Lumayo ka! Ibalik mo sa akin! Lumayo ka sabi! Ate! Ibigay mo sa akin yan! Lumayo ka! Umalis ka na! Kung hindi ka aalis, sabay tayong mamamatay! Sira ulo ka talaga! Ikaw, akala mo matatalo mo ako! Sino ka ba? Sino ako? Akong fiancé niya. Ang fiancé pala. Ay nako, tignan mo kung anong gulo ang nangyari. Manugang, hindi mo ba alam? Ang anak kong to, wala talagang utang na loob. Pumunta siya sa lungsod para magtrabaho. Pagkatapos kumita ng pera, iniwan niya ang matanda na mag-isa sa bahay. Hinihintay na lang na mamatay ako. Ang hirap ng buhay ko. Ano pa bang sadya ninyo ngayong araw? Noon, nung nagkasakit ang nanay nila, nalubog ako sa utang. Itong walang kwentang batang to, ni singkong kinikita niya, wala siyang binigay sa akin. Ngayong araw, ako'y nahabol ang mga pinagkakautangan. Parang gusto na nila akong patayin. Magkano po ba? Ako na magbabayad. Talaga? Mabuti naman. Manugang, ipadala mo na lang ang pera sa card na ito. Pwede ko nang i-withdraw gamit ang cellphone ko. Hindi ko inakala na itong si Xiao nagkahanap pala ng ganito kabait na manugang. Alam ko na noon pa, masunurin at mabait talaga ang batang yan. Maganda pa at marespeto. Sige, mamayang gabi ko na lang ipapadala ang pera. Tito, may gusto lang po kami pag-usapan. Baka pwede po munang... sige. Oh, manugang, mag-inuman tayo sa susunod. Ayos lang ba kayong dalawa? Salamat sa ginawa mo kanina, pero ngayon, gusto ko muna magkakasosyaw na kami lang. Sige. Pasensya na. Ayos lang. Hello, tinanggap ko na ang kaso ni Xiao. Pakisilip ka ng isang tao para sa akin. Bakit ka nakaupo na mag-isa dito? Alam mo namang pwede kang tumawag sa akin, di ba? Mag-usap tayo sa loob. Gu Xingchen, gusto mo ba talagang pakasalan? Ate, baka sa design mo may dugo.
Siya. Hindi siya. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig sa unang tingin, lalo na sa mga himala na parang galing lang sa langit. At higit sa lahat, kaya kong masangkot sa laban ng mga mayaman yung pamilya. Ang gusto ko lang ay isang kasiguraduhan. Hindi ko ganong maintindihan. Ang ibig kong sabihin, ang pagkikipagtulungan natin, pwede pa natin paigtingin. Sigurado ka? Sigurado ako. Ayos ka lang ba? Dumudugo ang braso mo. Kukuha ko na gamot para dyan. Ako lang gamit mong kapalit, Go Shin-chan. Hindi ko alam kung ito laban ng pamilya ninyo o kung talagang gusto mo ako. Pero para sa akin, pareho lang yon, hindi mahalaga. Dalawang bagay lang hinihiling ko sa'yo. Kapag pumayag ka, mananatili ako sa tabi mo. Kahit mapakasal pa tayo sa papilman lang. O pumirma ng kasunduan sa area ng bagong kasal. Hindi ko tatanungin ng mga bagay na hindi ko dapat malaman. Pwede rin naman tayo maghiwalay ng maayos kung kailangan. Ano yun? Tulungan kong hanapan si Shawa ng pinakamahusay na doktor at ipaschedule agad ang operasyon niya. At ang pangalawa? Pangalawa, paalisin mo si Shingon sa lugar na ito magpakailanman at huwag na huwag niya sasalan si Xiaobo. Paano kung hindi ko gawin? Wala kang dahilan para hindi pumayag. Alam mo ba? Kahit hindi mo sabihin sa akin ito, gagawin ko pa rin ito. Gusto kong magawa mong anumang nais mong gawin. Nangako ko sa'yo dati, hindi ba? Tama ba? Kaya, sino ka ba talaga? Changxia! Miss Yen, huwag ka munang umiyak. Talagang hindi ko alam tungkol sa ex-girlfriend niya. At hindi ko rin alam na pinilit kayo maghiwalay. Alam kong siguro napakasakit nito sa'yo. Pareho tayong babae. Siguro, maunawaan mo rin ako, hindi ba? Ang ginagawa niya ngayon, lahat ay para lang saktan ako. Mukhang medyo bata pa rin siya. Alam ko, palaging ganitong pagkataon niya, isang batang puno ng sigla at pangarap. Kaya mo bang iwan siya? Gagawan ko ng paraan. Pero, kamakailan lang, medyo clingy siya. Si Go Shin-chan, dati isang mahirap na binata. Ang dalaga na iyon, tunay ngang umiiyak at ang durog ang ilong, parang iyak niya, ay dahil hindi ka naroroon. At sabi niya, dahil mayroong pamilya niya noon, pinilit kayo maghiwalay ng kanilang pamilya. Akala ko noon, isang kwento na ng pag-ibig na puno ng kalungkutan. Ngayon na alam niya ang totoong pagkakailanlan ko. Tsak naiiyak siya. At ikaw naman, makakilala kang mabuti. Ang mga sinasabi niya, pinapaniwalaan mo agad. Ang dalisay mo. Sinasabi ko, paano mo nagawa na itaguwid ang sarili mo? Kasamang kapatid mo ng ganito kalaki. Basta mabait lang ko sa lahat. Dalisay, hindi ba? Wala rin akong pera. Ano pa bang kailangan nila sa akin? Para sa puso ko.
Sa tingin ko, yun nga. Ilang araw sa gala, ipapakilala ka bilang isang bagong pagkakakilanlan. Parang Cinderella na papunta sa isang sayawan. Gushing-chan, Oo? maaari mo ba akong tulong italang damit ko? Pwede. Kristal na sapatos? Gushing-chan, totoo ba na gusto mo talaga ako? Sasagutin niyo ng panahon para sa akin. Ngayon natapos na ang hakbang na ito. Tinapos na natin ang kalahating plano sa susunod na hakbang. At mananalo tayo. Si Siyue. Wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Pakinggan mo ang dapat pakinggan. Ito ang dapat itanong. Pagkatapos ng tagumpay, ikaw na ang tunay na binatanggo. Huwag mo nang pansinin ang mga walang kwentang bagay. Ngunit paano naman si Sheng Siyue? Pagkatapos ng palabas na ito, wala na siyang kinalaman. Ngunit maaari kitang tulungan na panatiliin siya basta't hindi niya sisirain ang plano ko. Pagkatapos mong uminom, pwede ka nang umalis. Sheng Siyue, bakit ka nandito? Paano ka nagkaroon ng karapatang dumalo? Ipon ka ng lakas. Pwede mong sigaw mamaya. Huwag mong isipin na palagi kang pinaprotektahan ni Goshin-chan para sa isang mababang pinagmulan. Nilalaro ka lang niya. Saan ka nga ba nagpunta kanina? Hindi mo man lang ako hinintay. Medyo naligaw lang ako kanina. Ikaw nang bahala sa akin. Hello, ako si Gushing Tian. Baka hindi mo alam kung sino ako. Pero sa totoo lang, matagal na kitang sinusubaybayan. Gusto ko talaga makilala ka sa ganitong paraan. Kaya bilang isang lalaki nakakatuwa na makilala ka. Ang video na ito ay simpleng paraan lang para ipahayag ang paghanga ko sa'yo. Sana kapag nagkita tayo, madagdagan mo naman ng kaunti ang puntos ko. Sige, hanggang dito muna. Sana masaya ka araw-araw.
Sino yan? Siguro siyang girlfriend ni Mr. Gu. Bumalik na si Gu Xingtian. Siyang lalaki sa video, hindi ba? Maligayang pagdating sa inyong lahat ngayong gabi. Ako si Gu Xingtian. Sa loob ng 2 taon na wala ako. Lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong niyo sa aming kumpanya at sa inyong tiwala. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa ate ko, si Guyu, na sa loob ng 2 taon ay buong puso nagtatrabaho para sa kumpanya. Sa gabing ito, ako, sa ngalan ng pamilya ko at ng kumpanya at higit sa lahat sa aking sarili, pupumasa makilala at maging kaibigan kayong lahat. Ipakita niyo po ang inyong imbitasyon. Tingnan mo mabuti. Ako ang nagpamilya yun. Umalis ka dyan. Pasensya na po, pribadong event na ito. Kailangan ng imbitasyon para makapasok. Salamat sa Huwag ka pag-unawa. masyadong bastos. Umalis ka. Bakit mo ko iniintay? Ako si Mr. Su. Anong ikinagagalit mo? Salamat. Sa pagligtas sa isang magandang dalaga, isang karangalan para sa akin. Ang babaeng nasa tabi ko ay pinili kong makasama sa buong buhay ko. Pinakilala ko ng buong galang, si Xing Xiue. Congratulations, Mr. Gu! Xing-chan, nang makita kitang kasama si Sue nung araw na yon, bigla kitang naaalala ang liyam na iniwan mo nung nawala ka. Isang love letter. Noon, iniisip ko lang na sa wakas nahanap mo rin siya. Ang ganda naman. Ito palang sorpresa mo, ate. Medyo nahihiya pa nga ako. Salamat sa tulong mo kanina, Mr. Su. Gushing-chan, medyo hindi magandang pakiramdam ko. Gusto ko munang magpahinga. Sige, ihatid na kita sa lunch. Hindi na kailangan. Xiue. Salamat sa tulong mo kanina, Mr. Su. Kilala mo ako? Dati hindi pa. Pero ngayon, kilala na kita. Kasi kanina lang, parang kitang hinahanap sa internet. Aba, matalino ka rin pala. Ang bait mo na, Mr. Su. Narinig ko ng Gugu at Sushing Group ay matagal ng magkaribal. Ngayon, nandito ka pa mismo para saksiyan si Gu Xingtian at ang kabatang pag-ibig niya ngayon. Mukhang nagkamali ako noon. Akala ko talaga isang mahirap na siyang lalaki. Negosyo lang naman ito. Kahit matindi ang kompetisyon sa harap ng publiko, hindi naman pwede mag-away maghiyawan, di ba? Tunay kang maging Mr. Su. Sa tingin mo ba, kailangan ko na ayos ang lipstick ko? Mr. Su, mauna na muna ako. So, nagtas pala sa akin kasi Gu Xingtian na wala noon. Pero sino naman ang Gu Xingtian ngayon? Ang oras nang sasagot para sa akin. Ibig sabihin ba, totoong kabaitan niya sa akin? Palagi na lang ba akong niloloko? Si Xiue ay kilalang tunay na Xingtian. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon? Kung sinabi ko man, pagkatapos mong malaman, maaari ka pa bang may konsensya at mahalin siya? Anong ibig mong sabihin? Napansin ko lang na huli na lahat ng pagkukulang mo. Hindi ko alam kung magpapatuloy pang plano na ito. Kaya ngayon na parang nabigo na ang misyon. Sige, alis na ako. Bumalik ka! Xingtian, ang aliw mo talaga. Kanina, laging siyo lang. Ngayon ayos na. Alam kong ginagampanan mo lang siya bilang taong gusto mo. Kaya hindi mo na kaya. Hindi ko akalaing totoong romantiko ka pala. Sige, sabihin mo sa kanya! Hindi pa nagkakaroon ng operasyon ang kapatid niya at ang gago niyang amay hindi pa nahuhuli. Katulad mo lang siya na kailangan ituloy ang palabas. Tignan mo, kayo nga pala ay bagay sa isa't isa.
Pinangako ko sa kanya na poprotektahan ko siya at ang kapatid niya. Oo, ganyan lang. Panatilihin mo lang kapanan ng iyong eksena. At si Yinzishi, inaasikaso ko, isang anak sa labas sa batas na palaging umaasa sa pag-aasawa sa mayaman para palakasin ang posisyon niya sa pamilya. Nakikita mo sa mukha niya, akala niya hindi alam ng iba. Hoy, mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. Magkakaroon ng kooperasyon. May balita ako na tsak na magugustuhan mo. Huwag kang humarang. Siyo, anong sabi mo? Ang sabi ko, maganda ka, isang dalaga. Bakit ang tanga ng utak mo? Bakit ang tanga ng utak mo? Ikaw! Siyo! Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Lumayo ka. Siyo, isa ka lang ulilan na walang nag-aalaga. Mababang uri, hanggang sa buto, at inaas na pa na isang phoenix sa taas ng sanga. Akala mo ba si Go Shin-chan talagang nagpakasaya dahil mahal ka? Huwag masyadong magsaya ng maaga. Sino bang tunay mong gusto? Alam mo naman, ang walang sapin sa paa ay hindi natatakot sa may sapin. Bakit ka pa nalakas to hanggang balain ako? Siyo, bakit ka nang lakas loob? Ha? Ang dalawang magandang babae ngayon ay sobrang ganda. Huwag sirain ang magandang samahan. Biro lang yan. Nilalaro ko lang siya. Kung ikaw, Ginoo, gusto mo maging bayan at iligtas ang babae, bahala ka. Bakit ka nag-iisa sa pag-iinom? Hindi ka sanay uminom. Ibigay mo sa akin. Pagod na ako ngayon. Ayokong harapin pag naghihinga ng asawa mo. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Asawa ko, bilang isang dayuhan, sobra-sobra na panghihimasok mo. Itong pamilya ko, ang babae ni Go Shin-chan, kung mabuhay o mamatay, wala kang pakialam. Uminom ka ng sobra. Medyo hindi ako komportable. Dahil yan sa masama mong pakiramdam. Hindi dahil sa'yo. Sasamahan kita sa labas para maglakad. Parang sa loob ng kotse. Mas masaya at magaan ang pakiramdam. Hindi na kailangan magpanggap. See you. May gusto ko sabihin sa'yo. Hindi ko pa nasabi kanino man. Parang nabubuhay lang ako at hindi ko alam ang tunay kong layunin. Parang palagi lang tumatanggap ng utos at tinatapos ang pinapagawa sa akin ng iba. Hindi ko maintindihan anong gusto ng iba para sa akin at ano talaga ang gusto ko. Walang isang bagay na ginawa ko dahil gusto ko. Anong gusto mong sabihin? Kaya sabihin mo, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Anong kahulugan ito? Hanggang sa nakilala kita. Parang wala kang ganitong problema noon. Hindi mo ba naiisip ang mga bagay na ito? Tuwing nakikita kita, lahat ng kalat sa isip ko biglang nawawala. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung una tayo nakakilala, nagsimula na yon. Kapag kasama kita, hindi ko mapipigilan ang pag-iisip sa'yo.
Ang ibig mong sabihin, totoo bang sinasabi mo sa puso mo? Oo. Ang pagkatao ay kakaiba. Minsan, pakiramdam mo, napakalakas mo. Parang walang kapintasan. Minsan naman, parang tanga ka lang. Gusto mo lang tumayo doon ng parang walang alam. Pero kahit kailan, parang lagi kang nagbibigay ng pakiramdam na kailangan ng tulong. Hindi naman ako kasing galing ng sinasabi mo. Ang pinakakatakutan ko ay nawala akong silbi sa iba. Easy yan. Pagkatapos ng ilang araw, magkikita natin si Papa. Sana mas maging masigla ka. Magpanggap tayong masayang mag-asawa. Magaling tayo dun. Si Sio ay nasa tabi ni Goshin-chan. Bakit hindi mo ko pinapansin? Pwede naman. Alam mo naman, hindi yan tinutukoy ko. Babae rin ako. May dignidad din ako. Ang lalaki ko, laging iniisip mo ibang babae. Ano gusto mong gawin ko? Hindi ba ko kasing ganda niya? Saan ba ako nagkulang? Sobra ka na! Bakit? Bakit? Bakit mo ginagawa sa akin ng ganito? Mas pipiliin ko pang kamuyan mo ko. Nasaan ang gusto mo kong patayin? Bakit mo ginagawa sa akin ng ganito? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Bakit? Mahal na mahal kita. Bakit? Bakit? Dahil mahal mo ako. Dahil may dignidad ka, pero nakalimutan mong may iba ka rin. Dahil mahal mo ako, pero hindi mo minahal ang sarili mo. Goshin-chan. 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 Gusto kong makita kung sino ka talaga. Ano bang hinahanap mo? Ano bang hinahanap mo? Hinahanap kong kontrata ng aktor. Iniisip ko kasi kung sakali ang bagay na ito ay makita ng iba, baka makasira sa pangalan mo. Oh, Mas mabuting sirain na lang natin ito. Bukod pa doon, kahit wala ng kontratang ito, mananatili pa ako sa tabi mo. sige. Bakit mo biglang naisip yan? Dahil ba kahapon, dun sa video ng pag-amin ko, naantig ka? Siyempre naman, sino ba naman hindi mahuhulog sa isang mabait at inosenteng lalaki? At saka, dati akala ko talaga ginagamit mo lang ako, pero ngayon, naintindihan ko na. Ikaw, Goshin-chan. Ikaw nangangailangan sa akin. Ano man ang mangyari? Huwag mo kong iiwan. Ayos ba? Sige na. Pumunta na tayo sa ospital. Ha? Tungkol kay Xiaowu. Si Xiaowu? Ano nangyari kay Xiaowu? Sabi nila, nakahanap na ng angkop na match para sa puso.
At ang doktor, nakapag-appoint na rin ako. Pagkatapos ng check-up na ito, dapat ay maaari nang gawin ng operasyon agad. Talaga ba? Talaga ba? Ay, Shawo. Shawo. Maghintay ang pamilya sa labas. Shawo. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Hello? Hello? Boss, ilang araw na nakalipas. May natanggap tayong impormasyon. Nahanap na ang tao at naayos na ang sitwasyon. Sige. Naiintindihan ko. Maniwala ka! Ihagis kita! Pagkayusap! Wag! Sige, sabihin mo. Uunahin ko bang putulin ang iyong malaking ugat para dumalo yung dugo? Tapos ilibing kita sa lupa? O direkte kitang ilibing ng buhay? Wag! Pakiusap! Huwag niyo akong patayin! Mayaman ang anak ko babae. Nagkasawa siya ng mayamang lalaki din. Tumahimik ka! Walang kwentang matanda! Bayaran mo sariling utang mo! Sige, babayaran ko. Ako mismong magbabayad. Matanda, tandaan mo to. Kung muli kang maglakas loob ng gambalahin ng anak mong babae, hahabulin kita rito, tatad na rin ng pira-piraso at ililibing sa lupa. Narinig mo ba? Narinig ko. Jingxi! Ikaw na hayop! Hayop ka talaga! Matagumpay ang operasyon. Pagkatapos ng discharge, magiging masigla na siya at malusog. Salamat sa inyo, Doktor. Napakalaking tulong ninyo. Walang anuman. Dapat kayo magpasalamat sa asawa ninyo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na-imbita na aming director na manguna sa operasyon. Hindi namin maayos ng ganong kabilis ang operasyon. Salamat. Ayos na. Ngayon niligtas na rin si Xiao. Pwede na ba tayo magpakasal? Mr. Su, ang huling regalo na binigay ko sa'yo. Gusto mo pa rin ba? Siyempre. Hindi ko alam. Ang huling ibinigay ko kay Miss Yin bilang balik regalo. Nasiyahan ka ba? Ngayon naman, ang regalo ibibigay ko si Mr. Su. Medyo mahal ito. Hindi ko alam, Mr. Su. Anong ibabalik mo para rito? Sa akin, ang balik regalo ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto mo, kundi kung ano ang meron ako. Siyempre, ang gusto ko ay meron ka, Mr. Su. Pero, depende sa sinseridad, Mr. Su. Kahit ang mga bobo ay nakakaliw minsan. Siyo eh. Hanggang kailan mo balak manatili sa bahay na ito? Ha? Sabi ng ate ko, dahil pareho na tayong ipinahayag sa labas. Gusto mong manira ko sa bahay mo? Gusto mong maniran ako sa bahay mo? Pwede mo namang sabihin ng diretso. Malaki ang kwarto ko. Matutulog ako sa heg. Kung ayaw mo, pwede rin sa aparador ako matulog. Sige. Ha? Sa ngayon ka na? Pero, hintayin ko muna makalabas si Xiaowu bago ko lumipat sa bahay mo. Ito ang buong proseso ng press conference. Boss! Kamakailan lang ay medyo kakaiba si CEO eh.
Ha? Bakit biglang naging masunurin siya? Masunurin? Naiintindihan ko na. Siguro sa nakaraang salo-salo, ang iyong taos-pusong pag-amin ay nakuha ng kanyang puso. Kakaiba. Naiintindihan ko na. Hindi mo pa ba siya opisyal na nililigawan? Kapag ang isang babae naghihintay ng proposal ng kasal, nagiging sobrang masunurin daw siya. Oh, kailan ka pa dumating? Ako? Bakit hindi mo pa inaasikasong tungkol sa bagong press release? Oo, sige po, boss. Oo nga pala. Sino ang gusto mong pakasalan? Wala yun. Wala po, boss. Magpo-propose? Dalawang linggo na lang ba ang press release? Kung ma-involve na tayo ngayon, may expose ba tayo? Ay, bahala na. May iba namang pwedeng pagsabihan ng sisi. Wow! Ikaw nag-disenyo nito? Aba, huhulaan ko. May singsing, di ba? Ikaw ang pumili. Ibibigay mo sa akin? Nasuot ko na. Tara na. Talaga bang para sa akin to? Ang ganda rin pala nito. At saktong-sakto pang sa'yo sa akin. Ipapakita ko kay Xiaowo. Pero bakit bigla ka nagbigay sa akin ng singsing? Napakamahal ba nito? Binigay na eh. Kung ayaw mo, huwag mo isuot. Kailan ka pa nagbalik ng regalo? Ipapabalik mo pa sa akin? Huwag na! Huwag! Aray! Aso ka nga. Ikaw pang aso dito. Gusto mo pang ibalik ng regalo? Ano ba? Nagsisisi ka na ba? Hindi naman natin iniisip ng ganon. Lahat ng tao sa labas, tinatawag ka ng misis ko. Hindi pwedeng walang nakasabit sa daliri mo. Ang pangit mo ba? Pero, ang thoughtful mo pa rin pala. Ano na naman? Ayoko nga. Ikaw naman mismo ang nag-propose. Isuot mo na. Isuot mo. Boss, may problema sa design department. Ngayon ang product launch ng Yin Company. Napansin ko yung design ng department para sa bagong produkto ay ang pagkakahawig ay umabot ng 90%. Kung ganito ang sitwasyon ngayon, sa susunod na linggo ng launch, tsak na tayo magiging katatawanan ng industriya. Hinala namin may insider na nag-leak ng design sa Yin Company pero wala pang ebidensya. At ang dati naming plano, iba sa kasulukuyang estilo. Hindi alam kung bakit nagkaroon ng ganitong pagkakatulad. Huwag mo munang pansinin ang mga similarities. Ang product launch ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kakauwi ko lang mula sa abroad. Kung ipagpaliban ng launch, magdududa ang mga shareholders sa aking desisyon. Pero ngayon, huli na para muling gawin ito. Dagdag pa ang oras ng paggawa. Una ka magsiyasat. Ang problemang ito ay siguradong galing sa design department. Ngayon, ang design ay hindi na pwedeng gamitin. Pero ang launch, huwag mo nang alalahanin. Ako na mag-aayos. Sige po, boss. See you eh. Nagsisketch ka ng design. Buti hindi nawala. Nasaan ang mga design drafts mo? Ito ba yung tinutukoy mo? Lahat ng ito ay gawa mo. Oo. Pupunta na ako para maghanda sa lunch. Ang nakikita ninyo ay ang dalawang disenyo na para sa bagong season na may timang bulaklak. Malayong kalidad nila sa atin.
Wow. Salamat sa tiyaga nito mga nakarang araw, Mr. Su. Walang anuman. Alam ko naman ang mga kalokohan mo. Ano ba yan? Anong sinasabi mo? Bakit parang di ko maintindihan? Gu Shinchan, ano bang sinasabi mo? Nahuli ng designer na yon. Bukas, siguradong babagsak ang stock ng Su Group. Sino yung babae na yan? Sabihin mo sa akin sino siya? Hoy, sino talaga yung taong yun? Kalaban ko sa negosyo. Ha? Kaya pala, sa itsura pa lang, mukhang kontrabida na. Buti na lang nandyan ka. Pero sa totoo lang, di ko inakalang ganun kagaling ang designs mo. Hindi ko naman talaga pinag-aralan yan. Ginagawa ko lang yun pag may oras ako. At dapat nga magpasalamat ako sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon buhay ang mga disenyo ko. Ngayon ko lang nakikita kung nagiging totoong produkto ang sarili kong gawa. Ganito na lang. Miss Chen, bilang chairman ng Google, iniimbitahan ko si Miss Sheng Siwei na maging designer ng gown sa aming design department. Sa ilalim ng Google Group. Ano sa palagay mo?